Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ang pangalan ko bilang Jocelyn. 23 years old po ako, nakatira sa Leyte. Ano ho bang mga pamahiin ng mga matatanda ang alam niyo pagdating sa pag-alis ng bahay, lalo na kung malayo ang pupuntahan? Ako po kasi yung tungkol sa bigla na lang nakakaramdam ng kaba bago umalis. Last year po kasi naging nani ako ng pamangkin kong 6 years old, Philham. Allen na lang po ang itatawag ko sa kanya. Mahilig sa adventure at travel ang pinsan kong si Lani at ang naasawa niyang kano, si James. Hindi naman na sana ako sasama, kaso kailangan ako ng bata. Hindi naman po kasi ako mahilig sa travel kasi pinasanay ako nila mama na paaralan bahay lang ang destinasyon ko palagi. Summer po yun. Naipagpaalam naman ako ni Lani kila mama kaya wala na akong naging problema. Nasa bahay ako ni Lani nung time na yon. Nag-iimpake ng mga gamit ni Allen nang biglang kumabog ang dibdib ko. Napatihil ako at naupo sa kama. Pinakiramdaman ko ang sarili. Naalala ko ang sabi noon ni Lola, kapag may ganitong senaryo, may masamang balita. Kaya hindi dapat tutuloy sa biyahe kung malayo man ang pupuntahan. Nang pumasok si Lani sa kwarto, sinabi ko sa kanya ang naramdaman ko bigla. Pero imbis na makinig, humagalpak siya ng tawa at sinabing ang KJ at OA ko daw. Inakala niyang gumagawa ako ng excuse para hindi makasama sa kanila, knowing na asawa niya ang gagastos sa amin. At the end of the day, nakumbinsi niya akong sumama kasi wala ring ibang magbabantay sa bata. Hindi talaga nawala ang kabog ng dibdib ko hanggang sa nakarating na lang kami ng Surigao nung araw na yon. Pero nagkandaletse-letse ang sitwasyon nang makarating na kami mismo sa Siargao Island. Nawala ang malaking pera ni James na intended sana sa booking ng resort. Cash yun. May nakita kaming ATM kaso defective. Maggagabi na nung makarating kami kaya pare-pareho ng pagod at marami pa kaming dalang gamit. Habang tahimik kaming nakatambay sa kanto, may lumapit sa amin na matandang paika-ika. Mukha naman siyang mabait pero inakala naming nanghihingi ng barya. Nakasuot kasi siya ng mahabang damit na kulay brown, kupas na, at may nakasabit pa sa kanyang leeg na mahabang scarf. Maayos naman ang itsura niya. Puting buhok na mahaba, kulubot ang mukha niya dahil sa katandaan, medyo nangangayayat at kuba na rin. May hawak-hawak siyang tungkod na gawa sa kahoy. Ngumiti siya nang makalapit sa amin at nagtanong kung naliligaw ba kami. Ilang minuto na niya pala kaming pinagmamasdan sa di kalayuan at kita niyang para kaming namumroblema sa isang bagay. Nagkatinginan kami ni Lani. May nahon naman naming ipaniliwanag na ayon nawalan kami ng cash nung araw na yon na pang-book sana ng resort. Tumango-tango siya bago sinabing may marerecommend siya. Ang anak niya raw kasi staff sa isang resort at pwede niyang hingan na lang ng favor. Puro rin kasi debit cards ang dala nila. Wala kaming assurance na makakagamit kami noon. Nakumbinsi naman kami sa sinabi ng matanda kaya sumunod kami sa kanya. Kumabog na naman bigla ang dibdib ko habang naglalakad kami. Pero dahil nga sa sinabi ni Lani, binaliwala ko na lang yon, Sir Jupiter. Ayoko rin naman kasing maramdaman nila na party boomer ako sa lakad namin. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating kami sa sinasabi niyang lugar. Maganda naman ang view ng dagat, white sand pero maraming basura sa paligid. Nabubulok na nga yung ibang mga kung ano-anong itinapon doon, tapos sa di kalayuan sa tinatayuan namin, may nakatayong rest house na parang hindi natapos. May mga steel bars pa kasing nakatayo sa gilid pero hindi naman na siya attached mismo sa bahay, parang extension kumbaga. Magaspang tingnan ng harap kasi hindi pa fully furnished ang simento, pero crack na. Nilamon na nga ng lumot ang babang bahagi. Kinalawang na nga rin ang mga steel bar.
Sa tabi ng rest house may malaking puno na wala ng dahon. May nakakabit na duyan. Gawa sa kadena ang hawakan sa magkabilang gilid at kahoy naman ang upuan. Luma na rin yun, kinakalawang na ang hawakan. Napalunok ako. Nung time na yun, napaisip ako kung making of horror film ba ang gagawin namin o staycation. Malakas kasi talaga ang hindi magandang presensya sa lugar. Napakapit ako kay Lani ng mahigpit. Sigurado ho bang resort to? Pinasadahan ni Lani ng tingin ang buong lugar. Wala na talagang ibang makikita doon maliban sa rest house na yun. Wala man lang kahit ibang kung ano, kahit cottage. Paliwanag ng matanda, hindi raw natapos ang project na yun. Dito na ako mas lalong kinabahan. Tinanong ko siya tungkol sa anak niyang nagtatrabaho doon sa lugar. Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa akin ng masama. Naging malamig bigla ang pakikitungo niya at nang mapansin yun ni Lani, inawat niya ako. Pagkatapos magpasalamat ng mag-asawa sa matanda, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko alam kung paano, Sir Jupiter. Nagtingin-tingin na kasi ako dun sa bahay, tapos ang mag-asawa nakatutok dun sa pinto na mukhang matigas buksan. Paglingon ko ulit, wala na siya. Pati nga sina Lani nagtaka. Pero dahil sadyang mga pagod na kami, minabuti na lang naming mabuksan ang rest house. Hirap na hirap si James na buksan ang pinto dahil parang may na-stuck sa likod na siyang nagpipigil. Kada push niya kasi bumabalik lang. Dagdag pa ang amoy na masangsang, parang nabubulok na bangkay ng hayop. Ang ginawa namin, tinadyakan namin ng sabay-sabay ang pinto at sa lakas ng impact, napilitang bumukas noon at may narinig pa kaming tumilapon. Ang dilim sa loob at mas lalo pang lumakas yung amoy na yun. Napalabas kami ng di oras at kanya-kanya ng suka. Si James na ang tumingin sa loob. Naiwang kaming tatlo ni Lani at Allen. Ilang saglit ang lumipas, lumabas si James. Wala siyang nakita sa loob na kahit na ano. Pagbalik namin doon, wala na ang masangsang na amoy. Ang sumalubong sa amin sa loob ay special na dining area. 2 separate rooms, banyo na walang pinto pero may shower curtain at kusina na hindi pa fully furnished. Nakatiles na ang ilang bahagi pero may mga materials pang naiwan sa baba. Sako ng simento, mga tiles na basag na at kung ano-ano pa. Pumasok ako sa isang room na katapat lang nung kina Lani at James. Kasama nila ang bata. Umingit ang sahig ng apakan ko. Pagangat ko ng tingin, nakita ko ang malaking kama na gusot-gusot ang bedsheet. Pagpindot ko sa switch ng ilaw, napasinghap ako nang mapansing malaking mantsa pala ng dugo ang nagkalat sa ibabaw at may mga punit din sa iba't ibang bahagi. Ang headboard may mga butas. Hindi ko alam kung design ba yon o ano. Dumagundong ang dibdib ko. Nakaramdam ako nung time na yon na may mali talaga. Pinasadahan ko pa ng tingin ng buong paligid. May scratches ang mga walling. May TV sa harap ng higaan pero putol na ang saksakan. Sa ilalim may cabinet. Nakabukas ang ilang bahagi at may butas din. Sa tabi noon may laro ang kahoy na rocking horse. Nag-aalinlangan akong pumasok at naglakad papunta sa malaking bintanang gawa sa sliding glass. Nakaharap sa beach. Makapal na ang alikabok sa salamin pero nang lapitan ko, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang maliit na marka ng kamay sa bata. Napansin ko rin na may malapot na kulay itim na tumutulo doon sa istante. Nang ilapit ko ang mukha ko para amuyin, muntikang bumaliktad na naman ang sikmura ko sa tindi ng amoy. Mabuting at hindi masyadong umaalingasaw. Mami! Napatingin ako nang marinig ang pagtawag na yon mula sa likod ko. Akala ko si Allen. Pero pagtingin ko, wala akong nakita kahit man lang anino ng bata. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon sa kabilang side ng kama na nakaharap sa pinto. Kasi sa isip ko nung time na yon, nakikipaglaro ang bata.
Nagbupa ako para sa nagulatin siya pero wala talagang allen sa loob ng room. Nanindig ang balahibo ko nang marinig ang mahinang langit-ngit ng sahig. Dahan-dahan akong lumingon para tingnan kung saan yun nanggagaling. Natigilan ako nang makitang umaalon-alon ng laruang kahoy na rocking horse. Bumalot ang takot sa loob-loob ko, kaya dali-dali akong lumabas. Nagulat pa ako nang makasalubong si Allen at muntikan ko pa siyang mabangga. Napahawak ako sa dibdib na lumuhod sa harap niya. Takang nagtanong ang bata kung ayos lang ako. Ngumiti ako ng pilit. Pansin kong nakalagay ang kamay niya sa likod, kaya taka akong nagtanong kung ano ang meron. Ngumiti siya ng malapad. Sabi niya, may surprise daw siya sa akin. Hindi pa nga ako nakakapagsalita, iniharap na niya sa akin ang manikang kasinlaki ng bagong panganak na sanggol. Mas nanindig ang balahibo ko nang makita ang itsura nito. Butas ang kaliwang mata, ang isa naman kulay blue, nanlalaki at mukhang buhay na buhay. May bitak ang pisngi at may mansang pula na mukhang tuyong dugo. Nakangiti yun at pansin kong palapad ito ng palapad habang nakatutok sa akin. Mami Jocelyn, gusto mong gift ko? Gusto mong gift ko? Mami Jocelyn! Sa tindi ng takot ko, Sir Jupiter, napalo ko ang manika at tumilapon ang ulo nito papasok sa kwarto ko. Nagulat kami pareho ni Allen. Dumoble ang dagundong ng dibdib ko nang makita ang katawan sa paanan ko. As in, napasigaw ako nang wala sa oras. Nakalabas ng kwarto ang mag-asawa nang wala sa oras at nang makita ang dahilan kung bakit takot na takot ako, nasampal ako ni Lani. Doon ako nakabalik sa sarili. Napansin ko si Allen na tulala. Nakatingin lang siya sa akin. Gulat sa nangyari. Kinarga naman siya ni James at dinala sa kwarto. Naiyak ako bigla. Napayakap sa akin si Lani at natatawang nang hingi ng sorry dahil sa pagkataranta niya rin. Hindi ko siya nasagot. Pauulit-ulit na bumalik sa isip ko ang hitsura ng manika to the point na mas lalo akong natakot pumasok sa kwarto ko. Nang kumalma ako, nagtanong si Lani kung ano ba talagang problema. Sobrang OA ko raw sa ipinakitang reaksyon sa bata. Sinamaan ko siya ng tingin at itinuro ko ang kwarto. Inutusan ko siyang pumasok doon para malaman niya kung ano yung pinanggalingan ng takot ko. Wala naman siyang pag-aalinlangan na pumasok nga doon. Ilang saglit siyang nandoon bago lumabas ulit. Normal ang reaksyon niya. Napakibit balikat pa bago sinabing binibig deal ko ang mga ganong klaseng bagay. Hindi ko siya sinagot. Inisip ko na lang na temporary lang naman kami doon talaga. Need lang ng matutulugan na maayos sa gabing yun kasi nga sobrang exhausted na kami sa biyahe. Sa susunod namang araw, aalis na kami. Yun ang inakala ko, Sir Jupiter. Bandang 8 p.m. nag-dinner kami. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, kumaway-kaway si Allen habang nakatingin sa isang sulok doon na walang bumbilya. Natigilan kami pare-pareho. Sinaway siya ni Lani pero nagtanong kung sino bang kinakawayan niya. Yung lady kanina, Mami. Nakatingin siya sa atin. Kunot ang noo kong tiningnan ng maigi ang tinuro niya. Wala talaga akong makita. Hindi ko alam kung dahil ba walang ilaw kaya hindi namin masyadong maaninagan o sadyang pinaglalaruan kami ng bata. Sinibihan siya ni James na masama ang magsinungaling pero nag-insist ang bata na totoo nga ang sinasabi niya. Tumayo si Lani at pinuntahan ang area na yon. Kumpirmadong wala nga. Pero paglagpas ni Lani sa akin, nakita ko ngang may matandang nakatayo dun sa likod. Duguan! Hindi ko naaninag ang hitsura niya pero kita kong maputi ang buhok at bagyang pagbaluktot ng katawan. Nakaharap siya mismo sa akin. Sa gulat ko, nahulog sa sahig ang kutsarang hawak ko. Hindi ko naalis ang mga tingin ko sa matanda. Pilit kong inaaninag ang mukha niya. Hindi ko nga namalayan na niyuyug-yug na pala ako ni James. Bumalik lang ako sa sarili nang sampalin ako ni Lani. Kunot ang noo niyang nagtanong kung anong nangyari sa akin.
Tumawa ako ng pilit para mag-lighten ang mood sa rest house at sinabing prank lang yun para makita ko ang reaksyon nila. Pero ang totoo nun, Sir Jupiter, ang tindi na ng kaba ko. Mukhang may something nga sa rest house na yun at dapat talaga sinunod ko ang kutob ko nung nasa bahay pa kami. Pagkatapos kumain, nag-night swimming pa kami. Habang magkasama ang mag-asawa, hawak ko naman si Allen. Naglalaro kami nang bigla siyang magtanong sa akin. Nakita ko raw ba ang lady sa itinuro niyang area sa loob ng rest house? Natigilan ako. Hindi siya nakatingin sa akin pero ramdam kong seryoso siya sa tanong niya. Nauutal akong sumagot sa kanya ng oo. Hindi siya nagsalita. Maya-maya ay nagtanong siya ulit kung masama raw ba ang makipagkaibigan sa tulad ng lady. Hindi ko na-gets yung sinabi niya nung time na yon. Umiling lang ako, nagpaliwanag na walang masama sa pagkikipagkaibigan. Ilang minuto kaming natahimik habang naglalaro sa buhangin. Mami Jocelyn, I'm a good kid naman po, di ba? Nangunot ang noo ko sa tanong ni Allen. Hinawakan ko ang chin niya at inangat ang mukha para magkapantay sana ang tingin namin. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makitang hindi pala si Allen ang kasama ko. Isang batang purong itim ang mga mata. Sobrang putla ng mukha niya na parang walang dugo. May malaking butas sa noo niya na sa tingin ko ay tamaan ng baril. Napabalikwas ako ng tayo at lumayo ng bahagya sa bata. Nanatili siyang nakaupo doon. Nilalaro-laro ang mga plastic na laruan ni Allen. Bumigat ang paghinga ko. Dumating sina James at Lani. Mas lalo akong natigilan nang makitang karga ni James si Allen. Pagtingin ko ulit dun sa batang kalaro ko, wala na siya. Naiwan yung mga plastic na laruan sa buhangin. Taka namang nagtanong ang mag-asawa kung bakit ako namumutla. Gustong-gusto ko talaga silang tanungin nung time na yun kung kasama ba nila the whole time si Allen pero minabuti ko na lang na wag nang magsalita. Pumasok kami sa loob. Imbis na doon sa kwarto matulog, mas pinili ko na lang na magpahinga sa isang couch malapit doon sa dining area. Hindi naman ako kaagad nakatulog kasi kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Dagdag pang nakakarinig ng kung ano-anong mga tunog na hindi ko alam kung sa isip ko lang ba o talagang naririnig ko. Sa sumunod na araw, bandang 8 a.m. na ako nagising. Gising naman na ang mag-asawa pero nasa kwarto pa rin. Bumangon ako, pumunta sa kusina para magtimpla ng kape. Mami, paglingon ko sa likod may nakita kong anino ng bata na dumaan. Ang bilis ng kilos. Na-confirm ko yon nang makitang gumalawang nakasabit na kortina sa may bintana. Muntikan ko pang mabitawan ang tasang hawak ko. Mabuti na nga lang at dumating si Lani. Nagtanong ako sa kanya kung anong oras ba kami aalis sa araw na yon para makahanap ng mas comfing resort. Bagya siyang natawa at napapakamot sa ulong sumagot. Kuripot ng asawa ko, Lynn. Ayaw niyang umalis tayo. Dito na lang daw para walang gastos. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Nagmakaawa akong umalis kami doon dahil nga alam kong may something sa rest house na yun. Idinahilan ko pa nga ang bata na posible siyang mapahamak kung hindi kami aalis nung araw na yun. Pero tiningnan niya lang ako. Sa puang noo niyang sinabing, bahala na? Nahiya naman akong kausapin si James tungkol doon kasi nakalibre lang ako. Baka kung ano pang sabihin if ever nagsalita ako. Ang ginawa ko, minabuti ko na lang talagang makisama. Marami kaming naging plano sa araw na yon. Isinet up namin ang mga pang-beach sa labas. Nagtulungan pa kaming malinis ang area na pagliliguan namin. Kahit nakakapagod, nag-enjoy naman kami sa mga activities. Bandang hapon umalis si James para bumili ng beer. Nung time na yon, may napansin ako kay Lani. Hindi siya mapakali lalo na kay Allen. Panay din ang buntong hininga niya at tingin dun sa rest house. Kinausap ko siya. Nag-alinlangan siyang nagtapat sa akin.
na gusto niya na ring umalis sa rest house na yon kasi may napansin siya nung unang gabi namin. Bandang 1 a.m., nagising siya dahil sa langit-ngit ng sahig sa kabilang kwarto. Akala niya, ako lang yun, kaya bumangon siya at pinuntahan ang kwarto para sawayin sana ako. Pero nagtaka siya nung time na makita niya akong nakahiga sa sofa. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kwartong yun at medyo madilim kasi pinatay ko yung ilaw. Pero nasisinagan ng araw mula sa labas. May bumbilya kasi yun sa labas, sa taas ng glass na bintana. Sumilip ng bahagya si Lani dun sa pinto at kitang-kita niya talaga yung rocking horse na gumalaw. Mag-isa. Mahina yun nung una pero papalakas ng papalakas hanggang sa natumba ito. Nanlaki ang mga mata niya sa na-witness. Dahan-dahan siyang umalis sa kwartong yon at maingat na bumalik sa kwarto niya. Nanindig ang mga balahibo niya talaga mula paa hanggang batok. Pagbalik niya sa higaan, hindi siya kaagad nakatulog. Nawala naman yung langit-ngit pero tumatak sa isip niya ang nakita sa kwarto nung gabing yon. Nakatingin lang siya sa bubong. Mga 5 minutes later, may napansin siyang dumaan sa pinto. Mahina ang lakad at paika-ika. Rinig na rinig pa nga niya ang pagtama ng tungkod sa sahig. Bumangon ulit siya at tinignan kung sino yon pero pagdating niya sa pinto, wala na naman siyang nakita. Naging speechless ako. Wala akong nasabi sa kanya na posibleng makapagpapagaan o makakakumbinsi sa kanya kasi alam ko naman na wala rin kaming magagawa. Desisyon ng asawa niya yun eh. Wala kaming dalang pera nung time na yun kaya hindi kami makapagdesisyon ng amin. Hindi namin namalayan pareho na nawala pala si Allen sa harap namin. Ganun na lang ang takot na bumalot sa aming magpinsan nang ma-realize na wala na ang bata. Kumabog ang dibdib ko, hinanap namin siya kaagad. Pumunta ako sa gilid ng dagat in hopes na makita si Allen pero walang sign niya. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Si Lani, sa loob siya ng rest house, rinig na rinig ko ang desperado niyang sigaw na may halong iyak. Pati ako, nanginginig na nung time na yon kasi sa isip ko, baka nalunod ang bata. Pagtingin ko sa duyan, natigilan ako nang makitang dumuduyan-duyan ito. Hindi ko alam nung time na yon kung uunahin ko bang matakot sa nagpaparamdam o pagkawala ng bata. Basta nanginginig na talaga akong humabol kay Lani sa loob. Kung saan-saan sulok namin hinanap si Allen, pareho na kaming naiiyak ni Lani. Mga ilang saglit lang narinig namin ang pagtawag niya mula sa kwarto ko. Automatic kaming napatakbo papunta ron. Hinanap namin ang pinanggalingan ng boses niya, kaso hindi namin siya nakita. Sa ilalim ng kama, sa mga cabinet, sa likod ng pinto. Natigilan ako nang mapansin ng isang bahagi doon. Mukha naman siyang walling pero feeling ko that time nanggagaling doon ang boses ng bata. Lalapit na sana ako doon nang marinig namin ulit ang boses ni Allen sa may pinto. Pagtingin ko sa kinaroroonan niya, hawak-hawak niya ang manikang ipinakita niya sa akin noong gabi bago ang araw na yon. Naiiyak kaming nilapitan ng bata at niyakap ng mahigpit. Tinanong siya ni Lani kung saan siya nagsuot. Itinuro niya ang isang bahagi ng rest house papunta doon sa banyo at sinabing nakipaglaro lang siya sa friend niya. Nagkatinginan kami ni Lani. Dali-dali naming dinala sa labas ang bata. Hawak ang magkabilang balikat ni Allen na nagtanong si Lani kung sinong kaibigan ang sinasabi niya. Gigil na gigil ang pinsan ko nung time na yun talaga kaya pinakalma ko siya. Kita ko rin kasing nasasaktan yung bata. Umiiyak na sumagot si Allen na meron siyang kaibigan na nandun sa loob. Naglalaro lang daw sila. Wala silang ginawang masama. Hinayaan ko na munang kumalma si Lani at kinarga ko naman ang bata. Ilang saglit lang dumating si James, may dala ng beer. Nakasakay pa nga siya sa isang motor. Nang makita ang sitwasyon namin, kaagad naman siyang lumapit at nangulit kung ano bang nangyari. Nagmakaawa sa kanya si Lani na umalis na lang kami sa resort na yon as soon as possible kasi alam naming merong something doon
na hindi maipaliwanag. Kinunutan kami ng noo ni James at natawag pang paranoid. Nagtalo pa silang mag-asawa dahil doon pero at the end of the day, nanatili pa rin kami sa resort na yun dahil nga wala kaming masyadong gastos. Dagdag pang babalik sila sa US pagkatapos ng week na yon sa Siargao kaya hindi gustong mag-risk ni James na maglabas ulit ng pera. Malaki-laki rin kasi ang nawala sa kanyang cash. Nung gabing yon, nag-brownout at umabot na lang ng 2 oras wala pa rin kuryente. Buting at nagkaayos naman ang mag-asawa. Ang ginawa namin, nagstay na muna kami sa labas, nag-campfire. Pero palalim na ng palalim ang gabi, wala pa rin kuryente. Habang nagiinuman kami, biglang nasingit na naman ang usapan tungkol sa paghahanap ng mas komportableng resort. Napilitan si Lani na ilabas ang debit card niya at sinabing gagamitin niya na lang ang kanyang ipon para lang magkaroon kami ng peace sa Siargao. Inutusan niya si James na maghanap ng ATM machine malapit sa lugar at kinabukasan aalis kami kaagad. Tutol nga sana ako nung time na yon kasi gabi na at wala ng kuryente pero dahil lasing na, nahirapan na akong ikontrol ang utak nila. Naiwan kami ni Lani. Nakipaglaro na muna kami kay Allen habang nag-uusap ng kung ano-anong bagay. Ilang saglit lang napansin namin pareho ni Lani si James. Dire-diretso siyang pumasok doon sa rest house na parabang hindi man lang niya kami nakita. Tapos sinara niya ang pinto. Ang lakas pa naman ng kalabog. Nagkatinginan kami ni Lani. Nag-aalala na baka may nangyaring hindi maganda doon. Kaya dali-dali kong kinarga si Allen at sinundan namin siya. Kumatok kami sa pinto. Tinawag ni Lani ang asawa niya pero walang sagot. Hindi namin mabuksan kasi sobrang tigas na parabang may nakaharang sa likod mismo. Palakas ng palakas ang dagundong ng dibdib ko habang nakahawak kay Allen. Kung ano-ano na kasi ang pumapasok sa isip ko sa mga oras na yon, natatakot ako sa posibleng mangyari. Mangiyak-ngiyak ng malakas na pinukpok ni Lani ang pinto. Nagmakaawa kay James na pagbuksan niya kami pero nagulat kami pareho nang biglang tinawag ni Allen ang daddy niya. Pagtingin ko sa likod nandun si James sa pwesto namin sa tabing dagat, may inilapag na gamit. Tumingin siya sa amin. Nagkatinginan kami ni Lani. Natuyo ang dugo ko bigla sa katawan. Dali-dali kaming lumapit kay James. Wala ni isang nakapagsalita sa amin. Nagulat pa kami nang biglang magliwanag sa labas ng rest house. Nang tumama ang tingin ko sa bintana ng kwarto ko, napasinghap ako nang makita ang isang matandang babaeng duguan ang mukha. Nakatayo siya sa bintana mismo. Nakatingin sa amin ng diretso. Gumapang ang lamig sa buong katawan ko nung oras na yon, Sir Jupiter. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Pasimple kong kinalabit si Lani at itinuro sa kanya ang nakita ko dun sa bintana pero wala naman daw siyang napansin. Napatingin ako sa kanya. Nag-insist siya na wala nga siyang nakita. Pagbalik tingin ko dun sa bintana, wala na nga ang matanda. Napansin ni Lani na hindi na talaga ako komportable sa sitwasyon pero nagbigay siya ng assurance na kinabukasan talagang aalis na kami sa lugar na yon. Tumango-tango ako sa kanya. Kahit may bumabagabag sa isip ko, pinilit ko ang sarili na mag-enjoy at kahit papano, nawala naman sa isip ko ang tungkol sa bagay na yon. 11 p.m. lasing na si Lani. Kaya minabuti ni James na bumalik na kami sa rest house. Dala-dala ko si Allen na mahimbing na ang tulog. Ipinasok ko siya sa kwarto ng mag-asawa at pinalitan ng damit. Pagkatapos, pumunta ako ng banyo para maligo. Kahit na nakakaramdam ako ng something nung time na yon, napapangunahan na ako ng takot. Sinubukan kong ikalma ang sitwasyon sa pamamagitan ng humming. Sa kalagitnaan ng pagligo ko, biglang may kamay na dumiin sa shower curtain. Nataranta naman ako kasi akala ko si James. Malaki kasi ang palad. Dali-dali kong itinapis ang tuwalya at hinawi ang shower curtain pero wala akong nakitang ibang tao. Sinilip ko naman ang gilid na bahagi.
Walang ilaw sa bandang yun pero naaaninagan ng kaunti dahil sa ilaw mula sa banyo. Mga ilang hakbang ang layo, natigilan ako nang makita ang mga footprints na kulay pula. Dugo. Kumabog ang dibdib ko. Maliit yung footprints na parabang sa bata. Nanginginig man dahan-dahan kong sinundan ng footprints. Habang tumatagal, mas dumadagundong ang dibdib ko at mas lalo akong natigilan nang makita sa di kalayuan na pumasok pa ito hanggang sa kwarto ko. Mas nanlambot pa ako nang biglang mag-flicker ang bumbilya na nasa labas ng room ko. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko, Sir Jupiter. Nangilid ang luha ko. Gusto ko talagang sumigaw para mangingin ng tulong sa mag-asawa ng mga oras na yon. Ngunit may nakabara sa lalamunan ko at wala akong ibang magawa kundi ang umiyak lang. Habang nakatayo ako doon sa part na yun, may narinig akong mga yabag na papalapit. Hindi ko alam kung imagination ko na lang ba yun na dala ng takot o totoo talaga. Hindi ko nagawang lumingon at puro na lang ako dasal sa loob-loob ko. Nakapikit na nga ako sa takot. Pagkuway, naramdaman ko ang malamig na kamay na kumapit sa akin. Pagdilat ko, si Allen ang nakita ko. Nakaipit sa kilikili niya ang manika. Tiningnan ko ang mga footprints pero wala na ang mga ito. Maaliwalas na ang buong paligid. Nagtanong siya sa akin kung ayos lang ba ako at kung bakit ako umiiyak. Nanginginig na niyakap ko siya ng mahigpit at mabilis na pinahid ang mga luha ko. Sinabi ko sa kanyang hindi lang ako makatulog nung time na yon. Hawak-hawak ang kamay ko, pumasok kami sa kwarto. Ayoko nga sana doon matulog pero nag-insist siya at sinabing hindi siya aalis doon hanggang sa makatulog ako. Nakatulog ako ng mahimbing yakap si Allen nung gabing yon. Pero nagising ako ulit nang maramdamang may tumutulong malamig sa pisngi ko. Paggising ko, laking gulat ko nang makita si Allen. Nakatingin sa akin, nanlalaki ang mga mata, tapos malumanay niyang sinabing hindi siya makatulog kasama ako. Ibang-iba yung attitude ng bata. May something base pa lang sa mananalita niya. Pero hindi ko naman na ipinahalatang natakot ako sa naging presensya niya. Bumangon ako at inihatid siya sa kwarto nila pero natigilan ako nang makitang yakap naman ni James ang bata. Pagbaba ko ng tingin sa kasama ko, napasigaw ako nang wala sa oras nang ma-realize na manika pala ang dala ko. Napabalikwas ng bangon ng mag-asawa pati si Allen. Pare-pareho silang nataranta nang makitang umiiyak na ako at wala na sa wisyo. Nilapitan ako ni Lani at pinalo niya ang manikang hawak ko. Bumagsak ako sa sahig. Humagulgol. Pilit kong ipinaliwanag ang tungkol sa nangyari habang umiiyak. Tuloy, naging perwisyo ako sa mag-asawa kasi pati sila hindi na nakabalik sa pagtulog. Tinanong ko naman si Allen kung talaga bang sinamahan niya ako nung gabing yun sa pagtulog. Tumango naman siya. Pero nung makita niyang tulog na ako, bumalik na siya sa kwarto ng mami at daddy niya. Ibig sabihin, ibang tao na yung nakabantay sa akin habang mahimbing akong natutulog nung gabing yon. Ikinwento rin namin kay James ang tungkol sa naging experience ni Lani nung first night namin. Ang tungkol sa posibleng doppelganger niya nung gabi na umalis siya para maghanap ng ATM machine at ang manika na yun nabigay ng friend ni Allen. Kaso hindi namin natanong ng maayos ang bata kasi inaantok siya. Kahit papano ito yung nagpakumbinsi kay James na umalis na kami doon sa rest house. Kasi may something talaga na bumapagabag sa amin. Pagsapit ng umaga sa sumunod na araw, nakaimpake na kami lahat. Handang-handa na sana kaming umalis ng paglabas namin nakita namin ang matandang nag-recommend ng resort. Nakaupo sa duyan. Tulala siya, malungkot ang itsura. Nakapilig ang ulo sa hawakan habang ginagalaw-galaw ng dahan-dahan ang mga paa. Tahimik kaming lumapit sa kanya. Nang mapansin niya kami, nagliwanag bigla ang mukha niya at kaagad siyang tumayo. Nawala naman ang ngiti niya nang makitang may mga dala na kaming
mga bagahe. Napatanong siya kung aalis na ba kami. Hindi niya inaasahan yon. Nagkatinginan kami sa isa't isa ng mga kasama ko nung time na yon. Napapatanong sa isa't isa kung may sasabihin ba kami. Hindi na nga lang sana kami magsasalita ni Lani nang biglang magsalita si Allen. Aniya, siya yung lady na nakita nga niya dun sa rest house. Muntikan pa talaga kaming magpanik. Naaalala ko nga nung time na yon yung matandang duguan na nakita kong itinuro ni Allen ang isang lady nung time na naghahapunan kami. Pero kaagad naman niyang dinipensahan ang sarili. Hindi siya yun, kundi ang kapatid niyang pinatay sa loob kasama ang apo niyang babae. Bumagsak ang dugo ko sa baba ng marinig yun. Nagkatinginan kami ulit ni Lani at James. Nakayukong nanghingi ng sorry ang matanda sa amin. Naramdaman ko naman yung sincerity dun sa part na yun. Alam niyang mali sa part niya na nagsinungaling nga siya sa amin tungkol sa rest house pero gusto niya lang din naman sanang makatulong sa amin. Kasi kitang problemado kami nung unang araw namin sa Siargao. Nag-request siya sa amin kung okay lang bang pumasok kami ulit sa rest house para naman sana maipaliwanag niya ang maayos na history ng lugar. Para at least kahit papano daw, maging aware kami sa kung ano bang meron sa pinasukan namin. Nag-aalinlangan man, pumayag naman kami. Pagpasok namin nakaramdam ako ng kakaibang bigat. Iba yung presensya sa naramdaman ko kesa nung first time kaming pumasok. Dumiretso kami sa kwarto ko. Nanindig ang balahibo ko sa sumunod niyang isinalaysay. 3 taon ang nakakaraan, pinatay ang kanyang kapatid at apo sa kwartong yun at nung araw na yun, kararating lang talaga ng apo niya galing ibang bansa at ginusto lang na magbakasyon sa Siargao kasama ang isa pa niyang lola. At walang nagakalang magtatapos ang buhay nila nung gabing yun. Pinasok sila ng 2 magnanakaw. Inakala nilang may makukuhang kung ano sa loob kaso under construction pa ang rest house at hindi pa nga tapos ang pagpapaayos sa buong resort. Sa galit nila pinagbabaril nila ang 2. Sinaksak ng ilang beses at hinalay pa ang bata. Hindi naman kaagad nalaman ng pamilya ang kanilang sinapit kasi malayo-layo yon sa ibang resorts at wala rin siyang masyadong nakikilala dun sa lugar. 1 linggo pa ang nakalipas bago nakita ang kanilang kalunos-lunos na bangkay sa loob ng rest house na yon. Kung hindi sila nagkusang bumiyahe galing Cebu papuntang Siargao, hindi nila malalaman ang malagim na sinapit ng kanilang mga anak. Naniniwala ang matanda na kahit hanggang ngayon hindi pa rin matahimik ang mga kaluluwa nila. Nandun pa rin, nakadikit pa rin ang kanilang presensya at gusto talaga nila ng hustisya. Madaling magalit ang kapatid niya. Ayaw noon na may basta-bastang pumapasok sa teritoryo niya nang walang paalam na maayos. Kaya ganun na lang siguro ang galit niya nang may pinapasok doon na ibang tao. Nilinis naman na ang naiwang bakas ng amoy doon pero pinatuyo lang nila ang dugo sa kama para mawala ang amoy. Tapos binalik lang nila sa loob. Nagsilbing alaala na lang daw yun ng pamilya niya kaso lahat naman iniwan na siya. Siya lang ang natitira sa mundo. Siya na rin ang naging caretaker ng resort na yun. Wala siyang alam kung ipaparenovate niya ba yun o hahayaan na lang na ganyan. Kaya nasabi ni Ali na siya nga ang lady na yun ay dahil halos magkamukha rin sila ng kapatid niya. Nagsorry kami sa nangyari sa kanya pero nagpatuloy kami sa pag-alis. Hindi naman na sana siya payag pero hindi na niya kami napilit. Kahit papano, nirespeto niya naman ang naging desisyon namin at hinayaan niya kaming umalis. Inakala naming tapos na kami sa dilubyong yon, Sir Jupiter. Pero sinundan kami ng kamalasan hanggang sa panibagong resort na binuk ni Lani.
Nung una, okay pa naman kami. Pagdating namin dun sa resort, nagpahinga na muna kami at panayang kwentuhan tungkol dun sa na-witness namin. Hindi talaga kami makapaniwala nung time na yon na makaka-encounter kami ng ganong klaseng kwento. Bandang 3 p.m. nagsigising kami. Lumabas kami ng room at inilabas ang mga equipments namin pang beach para mag-enjoy sa tabing dagat. Maraming tao sa labas at marami rin kaming naging kaibigan nung time na yon. Kahit si Allen nakahanap ng bagong kaibigan kaagad na naging kalaro niya. Abalang-abala kaming lahat sa outdoor activities at tuluyan na talaga naming nakalimutan ang tungkol sa nangyari. After siguro 1 oras, pumasok ako sa room namin para may kunin sana. Pero ganun na lang ang gulat ko nang pagdaan ko sa bandang banyo may napansin akong anino na sumasayaw-sayaw, nakabukas pa ang gripo sa loob. Yung time na yon, nasa labas naman na ang mga kasama ko so imposible na merong ibang tao doon. Nakalock din ang pinto. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko para abutin ang shower curtain. Nanginginig ang kamay ko at malakas ang kabog ng dibdib ko nung time na yon, Sir Jupiter. Paghawi ko ng kurtina, napahinga ako ng maluwag nang makitang wala ngang tao. Paglingon ko sa kabila, laking gulat ko nang makaharap ang isang batang babaeng itim na itim ang mga mata. Same na same dun sa nakita kong bata nung nasa beach kami. Nung time na inakala kong si Allen ang kalaro ko. As in, Sir Jupiter, napasigaw ako ng pagkalakas-lakas at tumakbo ng mabilis palabas. Panayang sigaw kong may multo dun sa loob ng room namin. Marami ang napatingin sa akin. May mga nag-alala, nagpanik at may iba namang natawa. May mga lumapit pa sa akin, nagtanong kung ano bang nangyari at nanginginig akong itinuro ang loob ng room namin. Mabuti na lang talaga't dumating kaagad sina Lani at James. Nang makita nila akong namumutla na, nataranta sila pareho. Pumasok kami sa loob. Sinabi ko naman sa kanila na meron akong nakitang batang kasing edad lang ni Allen. Babae, nakakatakot ang itsura. Feeling ko talaga sinundan kami ng kung anong meron dun sa rest house na una naming pinuntahan. Walang nakapagsalita sa kanila. Pinakalma ako ni James at sinabing baka dahil na yon sa trauma namin dun sa napuntahan namin ng una. Naging supportive naman silang dalawa. Minabuti na hindi ako mag-iisa, lalo na doon sa room. Bandang 7:30 ng gabi, lumabas kami ni Allen at naglaro-laro lang muna sa duyan na nandun sa tabing dagat. Gawa yun sa makapal na lubid na nakatali sa sanga ng malalaking puno at gawa naman sa kahoy ang upuan. Habang dinuduyan-duyan ko siya, tahimik siyang nagtanong sa akin kung kilala ko ba ang kaibigan niyang si Madette. Umiling ako. Saglit siyang tumahimik tapos nagdemand na lakasan ko pa ang pagduyan sa kanya. Ginawa ko naman. Ilang saglit lang sinabi niyang yun ang gusto ni Madette. Nakakaramdam na talaga ako ng kakaibang pakiramdam base pa lang sa salaysay ng bata. Hindi ko naman masyadong pinagtuunan ng pansin ang sinabi niya. Sa isip ko, baka lang kasi kaibigan niya yun na nakilala dun sa resort. Pero nagulat ako nang bumaba siya sa duyan at tumakbo papasok ng room namin. Sinundan ko naman siya. Pinakuha niya sa akin ang maliit na bag niya at meron siyang kinuha sa loob. Ganun na lang ang gulat namin nang ilabas niya ang manika na nakita niya doon sa unang resort na pinuntahan namin. Naggalit si James sa kanya at sinabing hindi dapat siya kumukuha ng mga gamit na hindi naman dala namin. Mangiyak-ngiyak ang batang nagpaliwanag na bigay nga iyon ng kaibigan niyang si Madette at gusto nito na hindi ihiwalay ang doll sa kanya kasi magagalit. Dito ako mas lalong nanigas. Namutla ako at nanginig. Sinabi ko kaagad sa mag-asawa ang sinabi sa akin ni Allen kanina tungkol sa Madette na yun na inakala ko ngang nakilala niya lang dun sa bagong resort na binook namin. Napahilamos ng mukha si Lani. Si James naman mabilis niyang inagawang manika
Nahulog ang ulo nito sa paanan ng bata na siyang nagpaiyak lalo sa kanya. Lumapit siya sa daddy niya at pinagpapalo ang paa nito dahil nga sa ginawa niyang masama dun sa laruan ng kaibigan niya. Kaagad ko namang inawat ang bata pero nung time na kinarga ko siya, bigla akong napasigaw sa tindi ng sakit. Kinalmot ako sa likod. Naramdaman ko yung pagbaon ng kuko sa balat ko at ang dahan-dahan itong paghiwa. Nagkagulo pa kami sa loob ng room. Kinuha na naman ni Lani ang bata at pinalo ang kamay nito ng ilang beses. Napahiga ako sa sahig sa tindi ng naramdaman ko. Hindi naman matigil sa pag-iyak ang bata. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Kumuha si Lani ng first aid kit sa lagayan at tiningnan niya ang likod ko. Napasinghap siya pero nang tanungin ko kung malalim ba talaga ang sugat, wala siyang sinabi. Sa bawat dampi ng alcohol at betadine sa likod ko, napapaungol ako sa sakit. Malalim nga ang sugat. Napatingin ako sa kamay ng bata na kandong ni James. Nangunot ang noo ko nang makitang hindi naman mahahaba ang kuko niya. Pinatigil ko si Lani sa ginagawa niya at isinenyas ko ang kuko ng bata. Pinakumpara ko sa kanya ang sugat. Malaki ang bakas sa likod ko kumpara sa daliri ng isang 5 anyos na bata. Dito kami mas lalong nataranta. Hindi na yun basta-basta. Nasundan talaga kami at ako ang napagdiskitahan ng kung sino mang gumugulo sa amin nung time na yon. Naiyak na lang si Lani sa stress at si James. Inilabas niya muna si Allen. Nang hingi ng tawad sa akin ang pinsan ko, dapat daw sana nakinig na lang ako sa kanya. Hindi na lang dapat ako pinilit na sumama. Hindi ko siya sinagot. Pagkatapos akong gamutin ni Lani, nagpahinga na ako. Nanaginip ako ng gabing yun ng sobrang sama. Dun sa panaginip ko, nasa lumang resort na naman kami ni Lani. Enjoy na enjoy pa nga kami habang naliligo sa dagat. Kasama namin si Allen. Ilang saglit lang nagpaalam si James na may pupuntahan lang daw. Hindi ko naman alam kung bakit kami pumayag sa kanya kahit gabi na yun. Basta naiwan na lang kami ng pinsan ko kasama si Allen. Mga ilang minuto ang nakalipas, nagpasama si Lani sa rest house. Karga ko naman si Allen nung time na yun. Tinadyakan na lang namin ang pinto para lang makapasok. Tumawa pa kami nang mabuksan ito, tapos pumasok na kami. Dumiretso sa kwarto si Lani kasama ang bata. Naiwan naman ako sa bukana ng pinto. Habang nagsuscroll ako ng mga oras na yon, narinig ko ang bulong na "Ami" sa likuran ko. Hindi pa naman nakabukas ang ilaw kasi hindi naman na sana magtatagal ang dalawa. Sa isip ko naman, guni-guni ko lang yun. Pero naulit pa. Nung time na yon, mas malapit na siya sa akin, saka clear na batang babae nga ang nagsalita. Kunot ang noo kong napatingin sa likod. Inopen ko ang flashlight ng cellphone ko at nagpalinga-linga kung saan ba yun nanggaling. Wala talaga akong nakagilap, kahit anino man lang. Biglang sa pagharap ko ulit, nagpakita ang isang batang babaeng walang ulo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil sa matinding takot. Napapasigaw akong tinawag si Lani pero hindi ko nagawang alisin ang mga mata ko sa batang walang ulo. Napakalapit talaga ng distansya niya sa akin, Sir Jupiter, to the point na isang galaw ko lang magdadampi ang mga balat namin. Natatarantang lumabas ang pinsan ko. Nakita niya mismo ang batang walang ulo, kaya pati siya hindi alam ang gagawin. Tumakbo siya papunta sa akin at itinulak ako palayo. Pareho kaming napatakbo, makatakas lang sa kung ano ang meron doon nung gabing yun. Nawala sa isip namin pareho ang bata at naalala ko lang din siya nung malayo-layo na kami. Wala akong ideya kung nasan na kami nung time na yun. Puro puno ang nasa paligid at mukhang napalayo kami. Kung saan-saan kasi kami sumuot basta lang makatakas sa batang yun. Nang tumigil kami sa isang banda, hinihingal na tinanong ko si Lani kung nasan si Allen. Dito pareho naming na-realize na may naiwan nga kaming bata sa rest house. Mas lalo kaming nagpanik. Ginusto na sanang makabalik pero wala kaming ideya kung saan kami napunta. Mangiyak-ngiyak kami pareho, tawag ng tawag kay James o kung sino mang posibleng makasalubong namin.
Dagdag sa paninindig ng balahibo namin ang mga huni ng iba't ibang nilalang. Hindi namin alam kung malaking hayop ba o ibon. Nanginginig na kami pareho, naging hopeless sandali sa lugar na yon. Sa kabutihang palad, natuntun kami ni James. Takang-taka siya kung bakit kami iyak ng iyak na animoy nawala kami sa lugar. Yun naman talaga ang nasa isip namin, pero kagulat-gulat ng pag-angat ko ng tingin, malapit lang pala kami sa rest house at nasa gilid lang kami ng baybayin. Nahulog ang mga panga namin pareho ni Lani. Parehong hindi makapaniwala. Basta ang hirap i-explain tungkol sa nangyari sa amin noong time na yun. Naggalit nga si James sa amin kasi inakala niyang nagbibiro lang kami. Naiwan pa ang bata sa loob. Nagising ako. Inakala ko ngang totoo na yung nangyari kasi detalyado, Sir Jupiter eh. Pawis na pawis ako nang bumangon sa higaan at pagtingin ko sa kinaroroonan ng mag-asawa, nagulat ako nang makita si Allen. Nakaupo sa pagitan ng dalawa. Straight yung katawan niyang nakaharap doon sa TV pero ang ulo niya nakatutok sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya pero hindi ko sigurado kung ako ba talaga ang tinitingnan niya kasi dim ang light. Ang lampshade ko lang kasi ang nakabukas. Kumakabog ang dibdib kong mahinahon siyang tinawag. Wala pa rin siyang imik, tinawag ko siya ulit. Napasinghap ako nang marinig ang mahinang growl niya. Nanindig ang balahibo ko, kumirot bigla ang sugot ko sa likod na kinalmot niya nung gabi. Tinawag ko siya ulit. Mas lumakas ang growl niya pero mukhang hindi sa kanya nanggagaling, sa likod ko mismo. Dahan-dahan akong lumingon sa likod ko. Halos maputol ang hininga ko nang makita ang matandang babaeng duguan kasama ang batang madalas kong makita nung nasa rest house pa kami. Magkahawak ang kanilang mga kamay, parehong nakatingin sa akin. Nangilid ang luha ko, nanginginig ang kamay na nagmakaawa na hayaan na kami ng mga kasama ko kasi wala namang kaming ginagawa sa kanila. Hindi sila natinag. Nakatingin lang silang dalawa sa akin. Pagtingin ko naman sa kabila, nagulantang ako nang makitang wala na ang pamilya. Ang naiwan na lang doon ay ang bakas ng dugong nagkalat sa ibabaw ng higaan nila. Sumigaw ako. Nag-aalis na sana ako sa kinahihigaan ko, hindi ko nagawang igalaw ang katawan ko. Nakadikit mismo sa higaan. Mas lalo akong nataranta. Tumingin ako sa kinaroroonan ng dalawa. Nagsisigaw na pakawalan ako. Pero napasingap ako nang biglang marinig ang malakas na tunog ng baril at biglang sumabog ang mga ulo nila. Natalsikan ako ng dugo. Jocelyn, gumising ka! Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang boses ni Lani. Hinihingal na pinasadahan ko ng tingin ang buong paligid. Nasa higaan pa rin ako, pero maliwanag na sa labas. Nakatingin sa akin si Lani na alalang-alala habang si James naman ay karga si Allen na umiiyak ng sobra. Ikinuwento ko ang sunod-sunod na bangungot na bumalot sa akin nung gabing yon. Alam kong may something talaga kaya kailangan na naming makaalis doon habang maaga pa. Kung hindi man lang sila payag, ako na lang sana ang uuwi nung time na yon since parang ako yung sinusundan. Pero at the same time, napapatanong ako sa sarili, bakit ako yung nadikitan? I mean, wala naman akong ginawang masama doon. Si Allen naman ang may kinuhang gamit pero bakit ako yung nakitaan ng potensyal ng mga hindi matahimik na kaluluwa? Naunawaan naman ni Lani ang ibig kong sabihin kaya siya na rin mismo ang nag-insist na umalis na lang kami kesa naman may mangyari pang mas malala pa sa mga bangungot at pagpaparamdam sa amin. Sinabihan niya naman na ang mag-ama. Paano ay naintindihan naman ni James. Nagbiro pa nga siyang kahit paano hindi makakagastos ng malaki. Si Lani. Habang nag-iimpake ako ng mga gamit ko at inaasikaso ng mag-asawang refund para dun sa remaining days na binook ni Lani, lumapit sa akin si Allen. Maamo ang mukha niya at kita ko rin na may something siyang gustong sabihin. Tumabi siya sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Nangingi siya ng sorry dahil sa nangyari nung gabi. Nung time na kinalmot niya ako.
Tinanong ko naman siya tungkol doon kung siya nga ba ang may gawa nun. Ilang segundo mo lang lumipas bago siya tumango. Napansin kong may tinitigan muna siya ng ilang saglit doon sa bintana bago siya sumagot sa akin. Hinawakan ko ang magkabilang balikat niya at iniharap sa akin. Mata sa matang tinanong ko siya kung meron ba siyang hindi sinasabi sa amin tungkol doon sa manika at kaibigan niyang si Madet. Nakita ko siyang lumunok bago tumango. Niyakap ko siya ng mahigpit saka tinanong siya kung ano ba ang tungkol doon. Nagbigay ako ng assurance na hindi ako magagalit ni hindi ko ipagsasabi sa iba kung ano ang meron sa bagay na yon. Inilapit niya ang mukha sa akin at bumulong. Magagalit daw ang kaibigan niya kung sasabihin niya sa iba. Sasaktan daw siya kung mangyari yon. Kinabahan din ako sa sinabi niya kasi baka kung ano nga ang gawin sa bata. Kaya hindi pwedeng magbasta-basta. Naging anxious tuloy ako kung ano ang gagawin ko nung time na yon. Mabuti na lang at pumasok ang mag-asawa. So ang ginawa ko, nag-excuse muna kami at dinala ko ang bata sa duyan. Doon siya nakapagkwento sa akin ng maayos. Ayon sa bata, Sir Jupiter, una niya talagang nakilala si Madet doon sa kwarto nila mismo. Siya kasi ang unang pumasok doon bago ang mamit daddy niya. Tapos natakot yung Madet at umalis kaagad doon nang pumasok na sila James. Sinundan niya ito hanggang sa makarating sa may bandang likod ng rest house. Doon niya nakita ang manika na nandun lang sa sahig. Nang pulutin niya ito, sinabi ni Madet na sa kanya na lang yun at hindi niya dapat ihiwalay yun o magagalit siya. Tinuruan pa naman namin siya na huwag mag-trigger ng tao sa paligid. Sa isip niya naman mabait si Madet kasi binigyan siya ng gift. Hindi niya ito nakitaan ng kung ano para sabihing masama. Naiintindihan ko naman na wala pa sa tamang edad si Allen para makadetermine ng mga ganong bagay. Pag-determine kung tao nga ba yung kausap niya o hindi. Naawa ako sa bata sa totoo lang, lalo na nung tinanong niya ako kung hindi ba siya pwedeng makipagkaibigan sa Madet. Gusto niya lang daw kasing may kasama ito kasi malungkot siya dun sa rest house. Nung time na yon, hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa sa bata. Wala akong masabi eh. Niyakap ko lang si Allen bago kami bumalik sa hotel room. Ang una kong kinausap ay si Lani tungkol sa inamin ng bata sa akin. Pati nga siya gulat na gulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Napaiyak na lang siya nang ma-realize na naging pabaya siya ng kaunti sa anak niya. Pinatatag ko naman siya at minabuting hindi siya masyadong magre-react pagbalik namin sa loob kasi posibleng ang makatrigger sa nadala ni Allen. Pagkatapos naming mag-impake, nagpunta na kami sa isang ospital para ipa-check up ang malaking sugat ko sa likod na kalmot. So far, hindi naman pala ganun kalalim, pero katakataka lang talaga para sa doktor kung saan galing ang kalmot na yon. Kuko ng tao eh, pero wala ni isa sa amin ang mahaba ang kuko at ganun katulis. Kahit papano naging maayos naman yun at nakauwi kami ng Leyte ng ligtas. Nang ikwento namin kay nanay ang tungkol sa nangyari sa amin sa Siargao, kaagad niya kaming inirefer sa isang albularyo. Posible raw kasing nakadikit pa sa amin ang mga kaluluwang yon. Paliwanag ng albularyo, hindi na totoong kaluluwa ang naiwan dun sa rest house. Mga demonyo na yun na nag-aanyong tao na lang. Mabuti na lang at umalis kami kaagad dahil kung hindi sa oras na madikitan palalo ang bata, posible niyang ikapahamak yun. As in, mawawala siya sa amin. Itinanong ko rin sa kanya kung bakit ako yung punteriya ng mga yon. Ayon sa kanya, dahil napakahina raw ng paniniwala ko sa Diyos. Kaming tatlo ni Lani at James, pero mas mahina ang kapit ko sa kanya. Kaya naisipan kong magsilbi sa Diyos, Sir Jupiter. Sa kasalukuyan, tumutulong ako sa simbahan at minabuti ko rin na malakas na ang paniniwala ko sa Kanya. Hanggang dito na lang po ang sulat na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung hindi nyo pa po na-click ang subscribe button ng Sityo Bangungot,
mag-subscribe na po kayo para pare-pareho tayong man-notify sa mga bagong uploads. Nga pala, ano po pala ang pakiramdam nyo habang nakikinig sa kwento? May ganitong experience din ho ba kayo? I-share nyo naman po sa comment section. Again po, maraming salamat sa pagbabasa, Sir Jupiter. Mabuhay po ang Sityo Bangungot.